paano ako nagdadagdag o paano ko siya pinapaalat gayong ang tubig galing sa aming puso. Ito na yon. So ayan, berding berde. Okay, so napakataas po ng salinity. Ilan Okay, so isang mapagpalang araw ulit mga ka-farmers natin. So, bali nag-video ako ngayon para kunan ng parameter itong ating vertical pan para sa patabaing alimango. Bali, meron na akong nakuha rito. Ngayon ko lang to, ito yung galing dito na tubig. Okay, so kung mapapansin natin, so ito yung ating nakuhang tubig dito. Ano ba ang nito? Ito yung parameter niya. So kung makikita natin ay 0 ppm po ang ating ammonia. Wala po talaga. So yan ang kagandahan ng gamit po natin. At isa pong isa ko pong sikreto dito, no? Malamang hindi na magiging sikreto yan. Kung bakit ang kagandahan po dito sa ginagawa ko, hindi ako papalit ng tubig. No, hindi ako nagpapalit ng tubig. Yan na yan, as is. Tuloy-tuloy lang po yan, tuloy-tuloy lang. So bali ang nangyayari lang kapag halimbawa nagkulang dito ng konti, dinadagdagan ko lang na mula naman dito sa aming puso, yung tubig galing dyan. Ngayon, kukuha ako ng tubig galing dyan sa puso para patunayan ko na talaga na sobrang taas ng ammonia ng tubig na galing sa puso. Yun lang yung aking minamark up dito, nilalagay dito. Tapos kapag isang ganito ang nailalagay ko, so pagka aking sinukat ulit ito, meron na naman siyang ammonia pero napakababa lang po, hindi pa aabot doon sa 0.25 ppm. Okay? So tawag dito, nagkakaroon talaga siya ng ammonia, tumataas ang ammonia kasi nga napakataas ng ammonia na galing sa puso. Pero mga ilang oras lang yon, nawawala din agad, no? Nagiging zero ammonia po agad tayo. So ngayon kukuha ako ng tubig galing sa puso. Para ipakita ko sa inyo kung gaano kataas talaga. Itapon ko na to. Okay, banggal lang. So galing talaga dito. Kasi ito, may filter na rin akong ginawa dito. Magugulat tayo sa ammonia ng tubig dito sa puso namin na to. Pero kita nyo naman, mga ilang oras lang pag nailagay ko dyan sa aking ras, ay nagno-normal na po siya, nawawala na yung ammonia. Ngayon ang ginagawa ko, dapat ang sukat nito dapat 5 ml. Sa 5 ml, 8 patak ng ating ammonia test kit, no? Pagpatak natin dapat 8. So ang ginagawa ko lang ay kalahati para makatipid tayo. So 4 ang patak na ginagawa ko. Patakan natin, kalahati lang. Patakan lang ng 4. Sa 2, 3, 4. Yan. Ang purpose ko niyan para lang makatipid kasi may kamahalan din yung kulang-kulang 1,000 din ang isang set nito. Ito lang. Nasa 900 plus din. Pero matagal ko nang gamit ito. No, matagal na, mula nung sinimulan ko yan hanggang ngayon di pa, pero kunting-kunti na lang yan. So 4 din dito, 1, 2, 3, 4. Ayan. And then shake natin para lang po to doon sa sa mga baguhan ha. Ang video ko po, ang purpose nito ay para doon sa mga baguhan katulad ko. At least ako baguhan ako sa ganitong sistema, pero nakapagsimula na ako, nakailang buwan ako nagsimula rito, malamang 5 months na siguro, 4 months, mga ganon. So, hintayin lang natin ng mga ilang minuto yan, 3 to 5 minutes. Okay? So, habang hinihintay natin ang resulta ng ating tubig na galing doon sa puso, baka may magtanong, ano ba ang salinity percent ng ating tubig? So bali, ang ginagawa ko rito, nagre-range base din po sa aming pagre-research. Ang tubig dapat ay, ang prakas po niya dapat ay nagre-range po siya ng 15% to 20% o 22% maximum. Minimum 15%, 20 to
ang maalat na doon lang po siya nagre-range. So ang ginagawa ko ay nag-maintain ako sa 20%. So ano ba ang kailangan natin para makuha natin yung salinity o yung alat panukat? Ito meron dito, ito. EPC po ang tatak niyan. Ayan. Doon lang sa baguhan ha. No, basta pwede naman magano kayo sa online, sa shopping, no, pwede rin ilagay ko yung link no sa baba sa description na doon ko siya ilalagay para hindi na kayo maghahanap. At saka yung para dito sa ammonia. Okay, pang-test ng ammonia natin. So 20% lang po ang ginagawa ko mula noon 20%. Pero tandaan po natin minimum 15, maximum 22. So kahit maglaro po tayo doon, okay, ay okay po yan. So ang gagawin lang, merong kasama na pong ganito yan. Kukuha tayo ng tubig dito para lang sa mga first timer at ilalagay mo dyan. Pagkalagay dyan, ganyan lang, punuin mo lang, pantay mo lang para hindi matapon. Sarado mo to. Ang problema nito, hindi ngayon makikita ng camera. Pero silipin ko muna. Ito yung silipan. Ayan, makikita natin dyan. So may adjustan yan kung medyo malabo. Ikot mo lang to. Okay? Ayan, ikot lang yan. Kung medyo malabo ang ikot lang hanggang sa luminaw ang iyong paningin. Ayan. So kung makikita natin 18%. Iwan ko kung makikita. Tingnan nga natin. Ayan, yan. Yan. So yung blue na yan, meron yang number na makikita mo yan pag sinilip mo sa iyong mga mata. So 18% lang po ngayon yan. Yan. Hanggang doon sa puti. Okay, pag sinilip mo yan na pag ganyan, okay? So malinaw na, makikita mo na. So 18% po siya. Ngayon, paano ako nagdadagdag o paano ko siya pinapaalat? Gayong ang tubig galing sa aming puso. Matabsing or walang alat yan. So bali meron akong asin. Ito yung asin ko naman. Ito. Yan. Kailangan yung asin dapat rock salt. Dito kasi sa amin ang asin dito direkta talaga galing sa alat. May mga gumagawa dito ng asin. Ngayon magsasummer na ulit. So may asinan dito, mga asinan. Dapat walang chemical. No, meron namang merong nabibili sa online pero pang isda na asin pero napakamahal nun. No, napakamahal. Kaya ang isang sako dito, nabibili ko ng 250 ang isang sako. So, okay na yun, diretso na yun. Wala kasing chemical yun. Wala pang galing pa talaga sa farm. No, yun yung hinahalo ko lang dito sa tubig at ito yung ginagawa kong panukat. No, kapag ka umabot na siya ng 20%, sa linit ang prakas niya, nag 20% pa, yun yung binubuhos ko dyan. Kaya laging i-check natin, no? Laging i-check natin yung ating prakas, yung salinity ng ating tubig, kung eksakto ba siya. So, ganun lang po ang pagsusukat, ang paggamit ng ating, ano na nga ba ang tawag nitong meter na to? Proctometer. Basta parang ganun, proctometer. So, hindi ko matandaan. Salinity meter na lang, para madali. Ngayon, balik tayo dun sa So, ganun lang yung pagsusukat. Balik tayo dito sa ating sinukat na tubig doon sa puso. Ito na yun. So, ayan. Berding-berde. Sa 8. Sobrang taas po ng ammonia ng tubig na galing galing po sa puso. Ngayon, paano ko pinabababa? Paano ko nami-maintain na nagiging 0 ppm po sa ammonia? Nawawala po yung ammonia. Meron po akong gamit. Meron na akong video na tingnan nyo na lang sa meron na akong 2 video kasi kaumpisa ko pa lang ng YouTube. Meron na akong 2 video dyan na naka-upload. I-check nyo na lang yung, panoorin nyo yung video na yon. Okay, para makita nyo kung ano yung ginagamit ko para mapababa agad natin yung ating ammonia. Okay, meron akong probiotics na ginagamit at yun yung mini-maintain ko hanggang ngayon. Napakaganda po. Talagang ako doon. So, satisfied po ako sa gamit ko yan. Kita nyo? Di ba? Sobrang taas. Nasa 8 ppm po ang ammonia ng tubig na galing po sa puso. Pero pag yan ay nilalagay ko dito, ngayon okay na yan, may mga good bacteria na tayo dyan. Pag naglagay ako rito ng isang ganito, isang lagayan, so ang nangyayari, mga 5 oras lang, normal na agad, wala nang ammonia. Okay, so yun lang ang mai-share ko ngayon mga ka-farmers na gustong mag-umpisa ng ganitong klase ng negosyo. So susunod, wala pa akong video tungkol sa kung paano ko ginawa itong itong RAS system natin, reciprocating aquaculture system kung tawagin, So ipapakita ko sa inyo, gagawa ko ng video paano ko ginawa ito kasi puro DIY lang po yan. Okay? So sa ngayon,
ito lang po ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan, suportahan ang aking channel dahil kaumpisa ko pa lang po. Napakalaking bagay po nung para sa akin. God bless po. Bye-bye.